Yung kwento kasi, may sa bahay raw ng engkanto ang bahay na to eh. Ang sino man na makakapasok dito ay dito na rin mamamatay. Kapag daw mahanap ko kayo sa loob ng 5 minuto, magbibigay siya ng premyo sa akin. Isang mapagpalang araw sa inyo, Miss Pinky. Sa murang edad, marami na akong kaalaman tungkol sa mga aswang. Ang Kuya Paulo ko, lumaki kasi sa probinsya at ako naman, ipinanganak sa Maynila. Humantong sa sitwasyon na kailangan naming umuwi ng probinsya at makitira sa bayan. Si Kuya, maraming kaibigan at madalas akong naiiwan sa kapitbahay namin na isang matandang babae. Ako nga po pala si Gina at dito ko sisimulan ang aking kwento. Bago ko simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Kuya, kano po kadalas sumalakay yung mga aswang nung nasa liblib na baryo pa kayo ni nanay at tatay nakatira nun? Depende yun. Pero kadalasan, nananalakay sila kapag araw ng Martes tsaka Biyernes. Sa mga taga-baryo, sumparaw ang araw na yun eh. Nagsisilabasan kasi talaga sila para makahanap ng mabibiktima. Nakakita na po ba kayo ng aswang? Hindi pa, pero nakakaramdam lang ako. Minsan naririnig ko pa mga kaluskos nila tsaka tunog eh. Ganun po ba? Di ang bata niyo pa ng panahon na yun. Ay oo, 8 taon lang ako pero hindi yun mawawala sa isipan ko no. Kaya kahit ikaw, kahit saan ka magpunta, ugaliin mong magdala ng asin at tsaka bawang. Tsaka maglagay ka rin ng luya sa damit mo ha. Naku, mangangamoy adobo na ako niyan eh. Mas maganda na kasi pag palagi kang handa, Gina. Yung mga aswang na ganyan mahirap kalaban yan. Tsaka mahirap kilalanin. Hindi mo alam, nakakausap mo na pala sila. At saka mga aswang, bawal kang hawakan sa ulo ha. Bakit naman po? Kapag hinawakan ka nila sa ulo, babalik-balikan ka nila hanggang sa mapatay at makain ka nila. Palatandaan daw yun na natitipuhan ka nilang ihain kapag hinawakan ka nila sa ulo eh. Sige po. Kahit hindi aswang, hindi ako magpapahawak sa ulo. Tama yan, Gina. Palaging pinapaalala ni Kuya sa akin na walang ligtas sa lugar kapag ang pinag-uusapan ay mga aswang. Lumalabas raw ang mga ito araw man o gabi. Nakaugalian na rin naming magsaboy ng asin at bawang tuwing sasapit ang dilim. Isa raw kasi yon sa mabisang paraan, sabi ni Kuya, para maitaboy ang mga masamang nilalang. Hanggang sumapit ang umaga, naikwento ni Kuya sa akin ang plano nila ng kanyang kaibigan. Makikifiesta sila sa isang malayo at liblib na baryo. Doon ka na muna matulog sa bahay ni Aling Rosing ha. Mas maganda yun para may makakasama siya. Kuya naman Gusto kong sumama doon. Gina, yan ka na naman Alam mong bawal ka sumama sa akin. Hindi pwede doon. Hindi ka pwede. Kasi magiinuman kami. Tsaka puro mga lalaki makakasama ko doon. Yan na naman po kayo Sabi niyo na nakaraan, puro lalaki lang kayo tapos nalaman-laman ko na mayroon din palang mga babae. Sige na kasi kuya. Gusto ko din naman gumala, no? Ano ba yan? Pag sinabi kong hindi ka sasama, hindi ka sasama. Sige na po kasi. Isama niyo na po ako. Kahit yun lang naman Ay, ano naman purong matatanda yung mga sasama Tsaka problema pa kita kapag dinala kita dun. Dalaga na po ako. Kaya ko na po ang sarili ko. Hindi naman sa ayaw kitang igala. Natatakot lang kasi ako na baka nagkataon na maaksidente kami. O madadamay ka pa dun. Basta intindihin mo na lang ang dahilan kung bakit di kita pwedeng dalhin dun. Ganyan naman po kayo lagi. Gusto niyo kayo lang yung masaya.
Hindi naman sa ganun. Pinapayagan naman kita na gawin ang lahat ng gusto mo ha. Kaya lang ayokong sumama ka sa akin. Uy mamaya bastusin ka pa ng mga kasama ko kapag lasing na sila. Mapaaway pa ako dun. Ang gandang-ganda mo pa naman. Uutuin mo pa ako. Huwag ka na kasing magtampo. Ikaw talaga oh. Maaga kaming aalis bukas ha. Kaya baka hindi na kita magising dun sa kwarto mo. Nakausap ko na rin si Aling Rosing na doon ka na muna ha. Sige po. Pupunta na lang po ako dun bukas. Lingid sa kaalaman ni Kuya, nang gabing yon, naghahanda na rin ako ng mga damit na dadalhin ko. Pagsapit ng 4:00 ng umaga, dumating na ang kotseng sasakyan nila. Habang abala sila sa pag-uusap, pumuslit akong makapasok sa van. Nagtago ako sa likod na alam kong hindi nila ako mapapansin dahil 5 lang naman sila. O paano? Alis na tayo? Paano yung kapatid mo? Alam na niya ba na aalis ka? Oo, napag-usapan na namin kagabi yan. Mabuti naman at hindi siya nagpumulit na sasama. Nagpumilit nga eh. Alam mo naman ang dahilan kung bakit tayo kung isama si Gina sa mga lakad natin. Oo naman no. Baka mahal mo yung kapatid mo eh. Alam mong basagulero ka kaya gusto mo siyang protektahan kung may mangyari mang gulo. Loko ka talaga. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Bukas ng gabi pa kasi tayo uuwi. Sigurado naman ako na may dala kang eksang damit dyan ha. Oo, meron na. At saka yung text meet mo na ba na pupuntahan natin? Alam na ba niyang 5 tayo? Oo naman. Gusto nga niya talaga na mas marami pa eh. Kaya lang nakakaya naman kung magdadala ako ng maraming kasama. Makikikain lang naman tayo doon. Sa bagay. Baka isipin pa nilang mga patay gutom tayo no? At saka balita ko, maraming mga chika babes daw doon pare. Kaya nga pupunta tayo dun eh. Siyempre maghahanap tayo ng mga magaganda at sexing babae. Napangiwi na lang ako sa sinabi ng kuya ko. Nakatulog ako sa biyahe at laking gulat ko ng paggising ko. Wala na sila. Medyo naguluhan pa ako noong una dahil tumigil ang van sa isang maliit na terminal. Ang tanging terminal na walang katao-tao. Lumabas ako ng van. Hinanap ko sila pero hindi ko sila nakita. May nakita akong malaking bahay sa gitna ng kakahuyan. Humakbang na ako para pumasok doon ngunit may humawak sa laylayan ng damit ko sa likod. Ate, papasok rin po ba kayo sa malaking bahay na yan? Oo. Mukhang may handaan sa loob eh. Nangangamoy kasi yung mga masasarap na luto. Ako rin po eh. Gusto kong makikain sa loob. Pwede ba akong makisabay sa'yo? Sige. Pero hindi ko kasi kilala yung nagmamay-ari ng bahay na yan eh. Ayos lang po yan. Piyesta naman po eh. Ano? Pasok na ba tayo? Sige, tara. Nakakagutom talaga ang amoy ng masasarap na putahe galing sa loob eh. Ako nga po pala si Allen. Ako naman si Gina. Tsaka ang laman itong bag ko. Cellphone at mga damit ko lang. Ewan ko nga kung saan nagpunta ang kapatid ko eh. At ang mga kasama niya. Sandali lang. Tatawagan ko lang siya. Sige po, pakibilisan natin ha. Kasi nagugutom na po talaga ako eh. Eto na. Saglit lang naman to. Kinuha ko ang aking cellphone sa loob ng bag ko. Nang tiningnan ko yon, walang signal sa lugar. Bigla akong kinabahan dahil alam kong hindi ko mahahanap ang kapatid ko, lalo na at hindi ako pamilyar sa lugar. Ayos na po ba kayo? Wala kasing signal eh. Kaya hindi ko matawagan yung kapatid ko. Paano ko kaya siya mahanap? Nasaan po ba yung kapatid po ninyo? Hindi ko nga alam eh. Galing pa kami sa bayan. Pumuslit lang ako para makasama tito eh. Hindi nila alam na nagtatago ako sa likod ng van. Hala, lagot na po. Kaya nga eh. Pero baka mamaya magkakaroon na rin naman ng signal. Tara na, pumasok na tayo sa bahay na yan.
At nang makakain na tayo at umalis. Nang makalapit na kami sa may pintuan, may nakita akong isang babae na naglalagay ng pagkain sa mesa. Napatingin siya sa amin, sabay ngumiti ng malapad. Lumapit siya sa amin tsaka inanyayahan kaming pumasok. May nakita akong mga bata doon na kumakain at walang bakanteng upuan. Pumasok na kayo para makakasabay ninyo silang kumain. Mamaya na lang po. Nakakahiya naman po kasing makipagsiksikan kami sa loob eh. Naku ate, pasensya na po talaga kayo hindi ko po kasi kayo kilala pero ang kapal po ng mukha kong pumasok dito sa bahay ninyo. Nagugutom lang po kasi ako Naakit po kasi ako sa sarap ng pagkain na nalalanghap ko. Ano ka ba naman? Ayos lang iha, walang problema. Piyesta ng baryo ngayon at kapag may handaan, makakakain ang gustong kumain. Walang masama doon. Oh, ito bang bata kasama mo? Nagkita. Opo. Kasama po niya ako. Magkapatid po kaming dalawa. Oh, siya. Kung nahihiya kayong kumain, maya-maya na lang kayo. Sakto lang yan na matapos ng kumain ng mga unang bisita. Umupo muna kayo riyan. Sige po. Maraming salamat po. Babalik na muna ako doon sa loob ha. Marami pa kasi akong dapat asikasuhin sa may kusina. Opo, sige po. Nang makaalis na nga ang babaeng yon, nakita kong hinimas ni Allen ang kanyang tiyan. Halatang nagugutom na ang bata kaya kinausap ko siyang mauna ng kumain. Nakakaya naman po kung mauuna ako. Sabay po tayong pumasok dito kaya dapat lang po na sabay din tayong kakain, no? Magtitiis ka sa gutom mo? At saka, ba't mo naman sinabi na kapatid mo ako? Nagsinungaling ka pa Di magugulat yun. Kapag sinabi nating sa labas lang tayo nagkita, mas mabuti na pong alam niyang magkapatid po tayo. Ay, ikaw talaga. Tingnan mo nga mga bata Halatang gutom na. Nakakatuwang tingnan dahil mayroong mababait na tao nagpapakain kahit hindi nila kaano-ano, no? Balita ko kasi, mayaman ang matandang babaeng nagmamay-ari na tong bahay. Matandang babae? Sino naman yung kausap natin kanina? Hindi ba siya ang may-ari? Hindi yata. Sa tingin ko, isa po siyang katulong. Maya-maya pa, may nakita na naman akong isang matandang babae na naglalakad papunta sa kinaroroonan namin. May tungkod siya at nakasunod sa kanya ang babaeng nakausap namin kanina. Oh, iha! Bakit hindi pa kayo pumasok? Kumain na kayo dito sa loob habang mainit-init pa ang mga pagkain. Yan nga po ang sinasabi ko sa kanila kanina. Nahihiya raw po sila, Aling Barbara. Kasi hindi nila tayo kilala. Taga saan ba kayo? Galing po kami sa bayan. Nagkahiwalay-hiwalay kasi kami ng kapatid ko tsaka ng mga kaibigan niya. Hahanapin ko na sana sila. Kaya lang nakakaakit mo kasi ang amoy ng pagkain dito Sa bayan ka pa galing. Pamilyar ka ba sa lugar na ito? Hindi nga po Pero matutuntun din po namin sila. Sino naman ang batang ito? Kapatid ko po. Mukhang nagugutom na siya. Pumasok na kayo at kumain. Huwag kayo mahiya. Itong handa ko ay para ito sa lahat. Wala akong pinipiling bisita. Takilala ko man o hindi. Ang bait niyo naman po. Akmang papasok na kami sa loob ng bahay na may lalaking biglang dumating. Hingal na hingal siya at puno ng putik ang kanyang katawan. Matangkad siyang lalaki. Adon, ano nangyari sa'yo? Kasi yung mga baboy natin, nakatakas sa kulungan. Mabuti na lang at hinabol ko sila.
Kailangan niyo po atang doblehin ang kandado ng mga kulungan nila eh. Ay, makukulit talaga ang mga baboy na yon. Ilang beses na silang nahuli sa pagkakatakas. Hay nako, hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa mga yon. Eh kung pwede ko nga lang silang makatay ngayon ginawa ko na. Ay, sa susunod na linggo, kakatayin naman natin sila. Kaya konting tiis na lang, Aling Barbara. Sige na iha, kumain na kayo ng kapatid mo. Kailangan ko lang tingnan ang lagay ng mga baboy ko doon sa kulungan. Sige po. Miss, taga saan po kayo? Parang ngayon ko lang kayo nakita dito Sabi nila galing daw sila sa bayan. Nagkahiwalay daw sila ng kapatid niya. Kaya pala. Oh, tara, dalian mo na doon. Puntahan na natin ang mga baboy. Tuluyan na nga kami nakapasok sa loob ng bahay. Malaki at napakaluwag. Napatingin ako sa mga masasarap na pagkaing nakahain sa lamesa. Nauna na kumuha si Allen dahil hindi na rin niya natitiis ang gutom. Napansin ko mga batang kumakain na parang mapuputla at halos hindi tumitingin sa amin. Ikaw, kumain ka na rin. Opo, kain na po ako. Ako nga pala si Wona. Matagal na akong katiwala ni Aling Barbara. Ako naman po si Gina. Ate Wona, bakit po ganyan na lang ang kulay ng bayat ng mga bata? Parang mapuputla po. Tapos kanina ko pa po napapansin na halos hindi sila nakatingin sa amin. Gina, nasa liblib na baryo ka. Maraming tao dito ang hindi sanay na makakita ng ibang tao. Lahat kasi sila nahihiya, lalong-lalo na ang mga bata. Ganun po ba yon? Oo, wag mo na silang isipin pa. Aalis din naman sila maya-maya. Ate, grabe ang sarap talaga ng mga pagkain. Talaga ba? Sige, kukuha na nga ako. Patuloy lang sa pagkain ng mga bata sa lamesa kahit kumukuha na ako ng pagkain. Parang hindi rin sila mapakali. Hinayaan ko na sila at nagsimula na akong kumain. Nang naging bakante ang sofa, doon kami umupo ni Allen. Ate, wala ka bang napapansin sa mga bata? Meron. Hindi sila tumitingin sa atin. Tsaka hindi lang po yun. Parang yung mga kilos po nila, pare-pareho eh. Hindi kaya mga robot ang mga yan? May robot bang kumakain ng kanin at ulam? Tsaka bilisan na natin sa pagkain, no? Kailangan ko pa kasing hanapin yung kapatid ko kung nasan siya eh. Alam mo naman yung pasikot-sikot sa lugar na to, di ba? Hindi po gaano eh. Ay, naku, sayang naman. Baka mas lalo ako mawala dito kapag sinubukan ko maghanap sa kanila eh. Lumapit sa amin ang babaeng serbidora at may inalok na malalaking hiwa ng karne. Sa amoy pa lang, halatang masarap na. Kinuha namin yun ni Allen at inubos na kinain. Grabe, busog na po ako. Ako din naman. Ang sasarap talaga ng pagkain, no? Ate, teka, sumilip ka nga sa labas. Bakit naging hapon na lang bigla? Ano? Teka nga. Ay, oo nga no. Sa tansya ko. Mga 4:00 na to ng hapon eh. Grabe, parang ang bilis ng oras dito ah. Ng mga bata, nagsialisan na sila oh. Magpaalam na rin tayo sa kanila na makaalis na tayo. Sige. Paunahin na lang natin yung mga batang umalis. Bakit kaya mabilis dumating ng hapon? Nang tiningnan ko kanina ang cellphone ko, 10:00 pa lang ng umaga eh. Pero ngayon lumulubog na ang araw. Tara na ate, iatid na natin yung mga plato natin sa kusina.
Pagpasok namin sa kusina, agad kong nalanghap ang malansang amoy. Nakita kong isang malaking palanggana na may karneng hilaw at duguan pa. Hindi ko matukoy kung karne ba yon ng baka o baboy. Grabe! Ang baho naman ng karne na yan! Nilalangaw na po pero hindi man lang nila tinatakpan. Ano ba yan? Kaya nga parang nasusuka na ako. Ilapag na natin yung plato para makalabas na tayo dito sa kusina. Sige ate. Tsaka parang malapit na talagang dumilim ang paligid eh. Oo, kailangan ko na talagang mahanap agad ng kuya ko Mag-aalala yun sa akin kapag nakauwi siyang wala ako sa bahay o kay Aling Rosing. Malinis naman yung paligid ng buong kusina. Yun lang talaga yung mabaho. Ay nako, nandito lang pala kayong dalawa. Ang akala ko'y umalis na kayo sana hinintayin na lang ako doon sa labas at ako na magdadala ng mga pinggan niya rito. Ay, nakakahiya naman po kung pagsisilbihan niyo pa po kami. Mga bisita naman kasi kayo. Maya-maya lang uuwi na rin ako kasi malapit na magdilim. Aling Mona, bakit naman po parang ang bilis ng oras? Kanina nung bago ako pumasok dito, ang pagkakaalam ko po 10:00 pa lang po ng umaga Ano? Aba, baka hindi mo lang napansin ang pagtakbo ng oras. Ay siya, lumabas na kayo dito sa kusina. Kailangan ko pa kasing pakuluan ng mga karneng yan. Nasira na yata kasi kayo ng umaga pa yan dyan. Lumabas na kami ng kusina pero nakasalubong naman namin ang matandang babae. Ngumiti siya sa amin at niyaya kaming maupo sa sofa. Nahihiya ako magpaalam sa kanyang umalis dahil nakikain kami sa kanyang bahay. Hindi ba hinahanap mo ang kapatid mo? Wala kang alam sa lugar na to. Baka matipuhan ka ng mga tambay dyan sa labas. Okay lang po. Magagawa ko naman pong protektahan ng sarili ko Tsaka po, magtatanong-tanong na lang po ako sa mga tao. Baka may nakakita sa kanila. Malaki ang baryo na ito at mahirap hanapin ang mga taong gusto mong makita. Malalayo rin ang bahay sa bawat isa. Pansin mo nga itong bahay ko. Nag-iisa lang sa bahaging ito. Opo. Napansin ko rin naman po kanina pa. Dumito ka na lang muna sa bahay ko at nang makapagpahinga ka. Naku, wag na po. Nakakahiya naman po Napakaabusado ko naman po kung mananatili pa po ako dito. Wala namang problema sa akin yon, iha. Isa pa, ugali ko na talagang makatulong sa mga tao. Ang iniisip ko lang naman ang kaligtasan mo. Uuwi na lang po kami ng ate ko po. Kayo talagang dalawa. Huwag na nga kayong magpanggap na magkapatid, Madalas kitang nakikita ditong bata ka, na nanlilimos. Alam po ninyo? Oo naman. Baka hindi mo natatandaan na akong nagbigay sa'yo ng malaking halaga ng pera. Hindi ko na po kasi matandaan dahil marami din naman po kasi nabibigay sa akin. Aling Barbara, ang bait-bait po ninyo. Kahit hindi niyo po kami kakilala pinakain niyo po kami. Kaya lang ayaw ko kasing matulog dito Mag-aalala po kasi sa akin ng kapatid ko. Kapag nalaman po niyang nawawala ako, pwede ko naman po silang hintayin sa van na sinakyan namin Nasaan ba ang van ninyo? Nandun po sa terminal. Delikado ang lugar na yon. Alam mo bang ilang babae na ang namatay dyan at ginahasa? Po? Naku, totoo yun Ate Gina. Kung ganon, saan na ako pupunta? Mayroon namang bakanteng kwarto sa itaas. Dumito ka na lang. Aling Barbara, kailangan ko na pong umalis tapos ko nang pakainin ng mga baboy na alaga po natin. Ay, mabuti naman at tumahimik na sila. Yang mga baboy talaga kapag gutom, sadyang maingay. Kung hindi ko lang kakailanganin yun sa susunod na linggo nako, kinatay ko na yan.
Napatingin ako sa hawak ng lalaki na isang malaking kaserola. Hindi pagkain ng baboy ang laman yon kundi natitirang kanin. May nakita pa akong bahid ng dugo sa kamay ng lalaki. Kuya, bakit po may dugo yung kamay ninyo? Eto ba? Nasugatan kasi ako ng pako doon sa kulungan ng mga baboy. Pumunta ka bukas sa center. Humingi ka ng gamot doon para sa infection. Sige po. Alis na po ako ha. Siya si Adon. Isang dekada ko na siyang driver. Mabait at taong yon. Halata naman po sa itsura niya. O ano? Payag ka na bang dumito na muna kayo? Pasensya na po talaga pero hindi po Aalis na lang po ako. Malapit nang dumilim, iha. Natatakot ako para sa'yo. Naku, ayos lang po talaga ako. Pag na po kayong mag-alala sa akin. Nagpaalam naman si Ate Wona na uuwi na. Kaya lang, hindi siya pinayagan ng matandang babae. Nakayuko lang si Wona at nakikinig sa mga sinasabi ng matanda. Gagabihin ka sa pag-uwi ngayon kasi meron pa akong ipaluluto sa'yo. Huwag ka mag-alala, magdadagdag naman ako ng sahod mo ngayong araw. Sige po, Aling Barbara. Sadali lang ha, may kukunin lang ako sa itaas. Huwag na muna kayong umalis, Gina. Sige po, pakibilisan na lang po kasi alis na po talaga ako Ay, mukhang hindi yata kayo pinayagan ni Aling Barbara na umalis. Kaya nga po Sinabihan niya akong dito na lang po muna ako matulog. Kailangan ko po kasing hanapin ang mga kasama ko Mabait naman si Aling Barbara. Matulungin talaga yan siya. Paano naman po ako kung di ka makakaalis, Ate Gina? Dito kayong matutulog na dalawa. Tsaka po pala, Ate Wona. Pasensya ka na sa pagsisinungaling ko sa'yo ha. Hindi po kami tunay na magkapatid ni Ate Gina. Nakita ko lang po siya sa labas kanina. Kaya ako nandito ngayon. Ano ka ba? Ayos lang yun sige na. Maiwan ko na muna kayo. Nang makaalis naman si Ate Wona, dumikit si Allen sa akin. Panay ang pagmamasid niya sa paligid na parang may inaabangan. Inaabangan mo bang babalik kang matanda? Hindi po Parang hindi lang po kasi umapakali. Nagtataka lang po talaga ako kung bakit padilim na ang buong paligid. Baka nga tama nga sila. Hindi lang natin napansin ng paggalaw ng relo. Yung mga batang kaninang lumabas? Sa kaya sila dumaan? Tingnan mo ang gate dun Nakasarado na. Paano pa tayo makakaalis dito, ate? Magpapaalam tayo sa matandang babae ng maayos. Ramdam ko na halos hindi mapakali si Allen at may gusto itong sabihin sa akin. Habang wala kaming kasama doon, pinilit ko siyang magsalita at kung bakit siya balisa. Naramdaman ko talaga na may tinatago ka sa akin Ano bang nangyari at bigla kang naging balisa ha? Umalis na tayo dito, ate. Bago dumilim. Oo, aalis talaga tayo dito. Hintayin na lang natin na makabalik ang matandang babae. Tsaka magpaalam na tayo. Sige po. Tumidilim na po kasi talaga Baka mapano tayo dito. Bakit parang natatakot ka ata? Kasi po, wala naman ako tiwala na magpagabi sa bahay ng mga taong hindi ko kakilala. Ako din naman Kaya lang, mukhang mabait naman kasi yung matandang babae. Nang makabalik si Aling Barbara, may dala na siyang unan at kumot. Alam kong para sa amin yon pero nagpumilit pa rin kaming umalis. Ito po kasi si Allen, gusto na po talagang umuwi. Sa kanila na lang po talaga ako matutulog. Ano ba naman kayo
Labay-labay lang naman ang batang yan dito. Dito na kayo. May ihahandang pagkain si Wona. Hindi naman siya aalis. Kung hindi kayo makatulog, edi tumulong kayo sa kusina. Inaalala lang naman kita, Gina. Baka mapano ka sa labas. Hindi ka naman kayang protektahan ng batang yan. Iyayaan niyo na po makalis kami ni Ate Gina. Oh, siya. Kayo na ang bahala. Kung ayaw ninyo talaga magpapigil, edi bahala kayo. Basta't pinigilan ko na kayong huwag umalis, ha? Ayoko lang masisi sa mangyayari. Noong nakaraang piyesta, may magbabarkadang mga kababaihan ang pumarito. Ginabi rin sila. Pilit ko silang pinigilan na huwag umalis pero sadyang makulit kagaya ninyo. Ano naman pong nangyari sa kanila? Pinatay sila ng mga tambay na adik dyan sa kanto. Madilim na ang paligid at saka wala pa kayong ilaw. Masisiguro nyo ba na ligtas kayo kapag lumabas kayo sa bahay ko? Opo, sigurado po kami dun. At bakit parang gusto mo ngang umalis si Gina? Di ba may kapatid kang adik, Allen? Isa sa kapatid mo ang pumatay sa grupo ng kababaihang yon. Hindi ba? Po! Nagbago na po ang kuya ko! Tumingin sa akin si Allen at biglang yumuko na parang nahihiya. Bigla akong natakot na sumama kay Allen. Naisipan kong matulog na lang sa bahay ng matandang babae. Iniwan kami ng matanda at hinayaan kong gusto kong sumama sa bata. Hindi muna ako nagsalita. Ngunit ilang segundong lumipas, nakarinig ako ng malakas na kalabog sa bubong. Paulit-ulit na parang may humahampas na pakpak doon. Allen, hindi kaya aswang ang nasa bubong? Dinig na dinig dito sa loob ang lakas ng hampas ng pakpak nila eh. Siguro po, nandito naman tayo sa loob ng bahay kaya walang mangyayari sa ating masama. Naalala ko yung kwento ng kuya ko. Araw ng Martes at Biyernes. Ang labas ng mga aswang. Hindi ba? Biyernes ngayon? Opo, huwag niyo na lang pong pasining yan. Kung gusto mong matulog dito, isasamahan na lang kita. Ayoko rin kasing umalis dahil wala akong kasama eh. Dito na lang muna tayo ah. May dala naman akong asin eh. Bawang at luya dito. Madalas kasing binibili niyo ni kuya sa akin eh. Para may protection daw ako sa mga masasamang nilalang. Grabe, baka rin po pala. Palagi kang handa. Huwag mo po sabihin sa iba na may dala kang pangontra ha. Talaga? Yan ang sabi ni kuya eh. Isikreto ko sa lahat na may pangontra ako. At kapag sinalakay ako ng aswang, di magugulat siya. Hindi na ba kayo aalis? Hindi na lang po muna. Nagluluto ako ng sinigang doon sa kusina. May parating pa kasing bisita si Aling Barbara. Dinamihan ko na yon para makasabay kayong kumain sa kanila. Busog pa naman po kami kaya ayos lang po. Yung narinig nyo palang kalabog sa bubong, huwag nyo nang isipin yon. Ganun talaga ang madalas na nangyayari dito. Nakalak naman ang pintuan kaya hindi sila makakapasok. Mga aswang po yun no? Sabi nila aswang raw, pero wala namang nakakita kung totoo. Ni Ate Wona, bakit nyo naman po naisipang pumasok sa bahay na to para magtrabaho po? Ay, amo pa kasi siya ng mga magulang ko dati. Kaya noong namatay sila, ako na ang pumalit. Mataas kasing magpasweldo si Aling Barbara. May pinapaaral pa naman ako sa kolehiyo. Magpahinga na muna kayo riyan para mamaya ay handa kayo sa pagdating ng mga bisita. Sige po. Lumipas pa ang isang oras. Nakatunganga lang kami ni Allen habang niyayakap ko ang aking bag. Bigla na naman niya akong pinilit na umalis kahit gabi na. Alis na tayo, Ate Gina. Ay, natatakot na nga akong lumabas eh. Mamaya may mga adik pa dyan. Narinig mo naman ang kwento ni Aling Barbara, diba? Ayaw kong magsisi sa huli kaya makikinig ako sa matanda. Parehas lang naman na hindi ligtas dito eh. Napalabaso dito sa loob ng bahay na to.
Paano mo naman nasabi? Hindi ako aalis lalo na at nalaman kong may mga aswang sa labas, no? Basta. Masama po kasi talaga ang pakiramdam ko sa bahay na to eh. Parang kinikilabutan po ako. Sabay na lumabas ng kusina sina Aling Barbara at Ate Wona. May dala si ate na 2 maliit na bowl at umuusok pa yon. Naamoy ko ang sinigang na kanyang niluluto. Mabuti pa. Tikman na ninyong niluto ni Wona. Masarap to. Maya-maya darating na rin naman ang mga bisita ko. Medyo malamig na kasi dito sa ganitong oras kaya magpainit-init na muna kayo. Mukhang masarap po yan ah. Oo naman. Si Wona kasi ang nagluto. Kaya sigurado akong hindi ako mapapahiya. Pwede po ba na pagkatapos naming tikman uuwi na po kami? Ikaw talagang bata ka. Ang kulit mo, ano? Kung ikaw na lang kaya ang umalis. Huwag mo idamay si Gina. Ang sabihin mo, gusto mo lang siyang ipababoy sa kapatid mong adik. Hindi naman po sa ganoon. Wala po kong intensyon na ganoon, no? Napapansin ko, kanina mo pa siya kinukulit, ha? Ikaw na lang ang umalis kung pwede. Parating na mga bisita ko, konting tiis na lang. Gusto ko lang ipakilala si Gina sa mga kamag-anak ko. Pero bakit yun naman po siya ipapakilala? Masyado kang maraming tanong, Wona. Ihatid mo na ang batang ito sa labas ng bahay. Huwag po. Natatakot po ako sa labas eh. Allen, huwag ka na kasi masyadong magtanong. Tikman na lang natin tong niluto nila, oh. Ikaw naman kasi kung ano-ano pong sinasabi mo eh. Pasensya na po kayo talaga, Aling Barbara. Bata pa po kasi si Allen eh. Kaya kung ano-ano na lang po yung nasa isip niya. Nakita kong napahinga si Aling Barbara ng malalim. Tumalikod sila ni Ate Wona sa amin. Kaya doon ko na hinalo ang sabaw ng sinigang at karne na ibinigay nila. Akmang susubong na sana ako nang makita kong may lumitaw na maliit na bahagi ng daliri ng tao doon. May kuko pa. Nabagsak kong kutsara sa bowl at tumunog yon ng malakas. Ate, may problema ba? Masarap yung sabaw ng sinigang, oh. Tamang-tama lang po yung asim. Wala naman. Bakit parang nagulat ka yata, ha, Jada? Anong nangyari? Ano po kasi? Biglang sumama po yung pakiramdam ko eh. Saan po kaya pwedeng gumamit ng banyo? Oo naman. Nandun ang banyo sa bandang hagdan paakyat. Maraming salamat po. Kakainin ko po ito mamaya pag nakabalik na po ako. Uy, Allen, samahan mo nga ako magbanyo. Sige po. Malapit lang naman ang banyo kaya hindi mo na siya kailangang isama. Ano kasi? Malaki po kasi ang bahay ninyo kaya natatakot po akong mawala. Baka po hindi na ako makabalik dito mamaya eh. Siya, sige. Bilisan mo lang ha para hindi lumamig ang sabaw ninyo. Hinawakan ko si Allen sa braso at mabilis siyang hinila papunta sa banyo nang itinuturo sa amin ng matandang babae. Habang hawak kong kamay niya, malakas kong pinigayon. Medyo malayo ang banyo sa hapagkainan at nang masiguro kong hindi na nila kami nakikita, doon ko na sinabi kay Allen ang nakita ko. Hindi ko po talaga ang lahat ng sabaw ng sinigang. Opo, masarap po kasi. Tsaka nakakaakit din po yung amoy tsaka lasa. Allen, hindi ko itinuloy ang pagkain doon kasi may nakita akong daliri ng tao na may kuko. Doon mismo sa sabaw ng sinigang. Ano po? Walang niya kadiri naman. Kaya nga niyaya na kita para hindi mo makain yung karni. Karni asa ng tao yung ginagawa nilang sinigang. Mga aswang ata sila dito eh. Kaya nga po niyaya ko kayong umuwi kanina eh. Kasi masama po talaga yung kutob ko. Teka sandali. Ate Gina, tignan mo.
Yun po yung lalaking nagpaalam kanina kay Aling Barbara na umuwi, di ba? Oo nga, si Adol. Sinasara na niya yung gate. Tiyak ako hindi tayo makakalabas nito. Mula sa loob ng bahay, natatanaw namin si Adon sa labas dahil gawa sa kristal ang dingding. Nagtago kami nang lumingon si Adon. Pumasok muna ako sa banyo para magpanggap. Paglabas ko, hindi na rin bumalik si Allen sa hapagkainan. Umakyat kami sa pangalawang palapag. Saan tayo pupunta, Ate Gina? Maghanap tayo ng daan palabas. Bakit po dito sa pangalawang palapag? Mas lalo nila tayo mauhuli dito eh. Mag-iingat naman tayong dalawa eh. Kailangan nating alamin kung ano pang sikreto nila. Tiyak kung bantay sarado na tayo. Kaya kailangan natin makagawa ng paraan para makaalis sa lintik na bahay na to. Sige po. Maghanap tayo ng daan dito palabas. Sobrang luwag ng pangalawang palapag. May 3 kwarto doon. Sinubukan namin buksan pero nakalak lahat. Umikot pa kami pero biglang namatay ang ilaw. Hala, ang dilim, Ate. Mag-iinit ka kasi baka mabangga ka. Kahit papaano medyo naaaninag pa natin ang daanan dahil nakapasok ang sinag ng buwan. Alam nata nilang nandito tayo sa taas at sinadya nilang patayin tayo ng ilaw. Ayos lang yan. Ang mahalaga, makakaalis tayo. Isa pa, bago ako pumunta sa bahay na to, may nakita akong bintana dito eh. Kasya tayo dun. Kung marating natin yon. Ano ba yan? Saan ba kasi banda ang bintana? Basta sa likuran banda yun eh. Huwag ka na magtanong, hanapin na lang natin. Patuloy kaming umikot sa pangalawang palapag pero hirap kaming mahanap ang bintana. Para kaming pabalik-balik sa aming dinaraanan. Naisipan kong maglagay ng asin sa bawat daan para matandaan kung nakadaan na kami doon. Wala na yata pag-asa na makaligtas pa tayo sa kanila, Ate. Tiwala ka lang. Makakaligtas tayo. Sobrang luwag at laki ng pangalawang palapag na to eh. Pakiramdam ko may ginagawa sila para hindi tayo makahanap ng daan palabas eh. Yung kwento kasi, may sa bahay raw ng engkanto ang bahay na to eh. Ano? Alam mo na palang may kwento dito pero bakit ka pa sumunod sa akin na pumasok dito? Para mabantayan kita. Hindi naman kita pwedeng pabayaan na papasok dito mag-isa, no? Lalo na dahil wala kang alam at dayo ka. Sa totoo lang, kahit lumabas pa tayo kanina, hindi pa paeg ang matandang babae na yun. Balita ko kasi, kinukulong niya raw yung mga taong nakakapasok dito para hindi na makalabas. Para lutuin nila? Hindi po. Para may makasama ang matandang yun dito. Ikaw talagang bata ka oh. Kung sinabi mo sana sa akin kaagad, edi hindi na lang sana tayo pumasok dito. Pareho kasi tayong nagugutom eh. At saka bago lang din akong nakakapasok dito. Dahil po sa kuryosidad ko, hindi ko na naisip na hindi tayo makakalabas. Buti na lang hindi na tayo bumabalik sa dinadaanan natin kanina. Tama nga si Kuya. Epektibo nga ang asin. Huwag niyo pong ubusin ang asin ninyo. Baka wala na tayong magamit laban sa mga aswang mamaya eh. Marami kaya akong dala. Isang plastic na ginagamit para gawan ng yelo. Punong-puno kaya to. Kaya huwag ka mag-alala. Talaga po? Oo naman. Lahat kasi ng mga sinasabi ni Kuya, pinapakinggan ko. Nagdadala ako nito lagi eh. Minsan nga kapag nakakita ako ng mga kaibigan ko, pinagtatawanan pa ako eh. Pero isipin niyo po, ang maaaring makaligtas sa atin ay yung mga dala po ninyo. Kaya nga Allen eh. Ayun na pala yung bintana. Dali-dali ako sumilip sa bintana at natanaw ko sa ibaba ang mga grupo ng kalalakihan. Puro sila matatangkad. Nakita ko rin ang mga pakpak nilang nakatiklop sa kanilang mga likuran. Sila na ata ang mga aswang, Allen. Tingnan mo sila oh. Sila nga po. Sila ang mga aswang na tiyango. Aswang na tiyango?
Opo, wangis tao po sila. Pero napakamapanganib po nila. Ang sinigang na niluto ni Ate Wona. Parata sa kanila yun eh. Pero bakit normal na tao ang kanilang itsura? Kahit na may pakpak na sila. Nagiging wangis sa limaw lang sila kapag naghahabol sila ng kanilang mga bibiktimahin po. Mataas ang bintanang to, kaya may hirapan tayong makababa. Kailangan natin ng lubid. Nang sa ganun makababa tayo sa malaking puno na yan. Isa naman po tayo maghanap ng lubid. Di dun sa mga kwarto. Nakalak naman po yung mga yun eh. Gagawa tayo ng paraan kung paano mabuksan. May nakita akong alambre dito. Tulungan mo ako magputol nito. Magagamit natin to para buksan ang pinto. Sige po. Parang sumasang-ayon naman sa amin ni Allen ang langit. Nagawa naming putulin ng alambre na nakasabit sa bintana. Dahan-dahan kaming naglakad pabalik sa dinaanan namin kanina. At nang makalapit na kami sa hagdan, nakita namin si Aling Barbara at Kuya Adon naglalakad paakyat. Nagmanman muna kami ni Allen. Nakita namin na pumasok sila sa isang kwarto. Lumapit kaya tayo sa kwartong yun para marinig natin ang kanilang pinag-uusapan? Mamaya na lang. Kailangan muna nating makahanap ng lubid para makaalis tayo dito. Sige po. Ikaw na lang pong pumasok para makabantay ako dito sa labas ha. Mas lalong delikado kung maiiwan ka eh. Sumama ka na lang sa akin. Sige po. Bubuksan ka na tong pinto gamit tong alambre ah. Pakibilisan lang po ha. Baka mahuli nila tayo eh. Kinalikot ko ang alambre ng pintuan kaya nagbukas yun. Dali-dali kaming pumasok sa kwarto at binuksan ang ilaw. Nang lumiwanag ang buong paligid, hindi namin inaasahan ang aming nakita. Mga kalansay ng tao na inuuod. Sobrang baho kaya napatakip na lang kami ni Allen ng ilong. Dito ata niya kinukulong ang mga taong pumapasok sa bahay niya. Tama ka. May mga damit pa ng mga kalansayo. Huwag na nating pansinin yan. Maghanap na tayo ng mga lubid. Ako na lang po maghanap dito sa kabila. At ikaw naman po dyan sa kanan. Siguraduhin mo lang na hindi ka makakalikha ng ingay ha. Mahirap na. Opo, mag-iingat po ako. Ilang minutong lumipas, may natagpo ang kaming lubid doon. Kaya sobrang saya namin. Dahan-dahan kami lumabas ng kwarto ngunit nagkataong bumukas naman ang kwarto kung saan pumasok sina Kuya Adon at Aling Barbara. Dinig na dinig sa loob ang kanilang pinag-uusapan. Yan doon ang plano niya sa kanila ha. Hindi naman sila makakaalis sa bahay na ito, Adon. Alam mo yan, ang sino man na makakapasok dito ay dito na rin mamamatay. Kaya ba hinahayaan mo silang ikutin itong bahay? Oo, kahit saan pa sila magtago sa parte ng bahay ko, mahahanap ko sila. Mabuti naman at hindi mo pinalis. Bakit ko naman hahayaang makaalis sila? Alam kong nauunawaan na nila ang dahilan kung bakit ko sila pinipigilan. Hayaan mo na lang munang mag-ikot at magtago sila. Bahay ko ito, kaya alam ko ang lahat ng bawat sulok nito. Yung batang sinasabi mo, nakakasama ng babae. Hindi ba napaghahalataan mong parang may alam siya sa bahay na ito? Oo. Unang tingin ko pa lang sa kanya alam kong may alam na siyang tungkol sa bahay ko at tungkol din sa akin. Ang akala niya siguro, mauuto niya ako sa pagpapanggap niya. Gusto niyang iligtas si Gina. Hayaan mo siyang magpakabayani. Sabay ko rin naman silang ipakakain. Kung ganon, yung grupo ng mga kalalakihan na nahuli natin, ilalabas ko na ba sila? Huwag muna! Mamaya 12:00 pa ng gabi sila pwedeng ihain.
At nang marinig kong binanggit nilang grupo ng kalalakihan, bigla akong kinabahan. Parang nawalan ako ng ganang umalis sa bahay dahil gusto kong mahanap kung saan nila tinatago ang grupo ng kalalakihang yon. Pakiramdam ko, parang sila kuya ang kanilang ihahain. Ate Gina, anong problema mo? Bakit parang namumutla ka yata dyan? Natakot kasi ako eh. Hindi kaya ang tinutukoy nilang grupo ng kalalakihan ay sina kuya? Kailangan natin silang mahanap sa bahagi ng bahay na to. Ililigtas natin sila, Allen. Paano natin sila magagawang iligtas? Hindi nga natin mailigtas sa mga sarili natin eh. Basta gumawa tayo ng paraan kung paano. Ayaw ko mawala ang kuya ko. Kahit naman sina kuya yon, kailangan pa rin natin silang tulungan eh. Yung una po, tutulungan tayo kapag nakaalis tayo dito ha. Nang maramdaman namin ang kanilang mga yabag, pababa sa hagdan, naghintay muna kami ng ilang minuto. Binuksan kong pintuan at nagtangka na kaming lumabas ni Allen. Hindi ko inaasahan, makakasalubong namin si Ate Wona. May dalang palakol at nakangisi sa amin. Dito lang pala kayo nagtatago. Alam niyo ba na inutusan ako ni Aling Barbara? Kapag daw mahanap ko kayo sa loob ng 5 minuto, magbibigay siya ng premyo sa akin. Ate Wona, alam ko po na hindi nila kayo kahuri. Isa ka ring normal na tao. Tulungan mo kami makalis dito, pakiusap. Walang makakaalis sa bahay na to. Hindi nga nila ako kauri pero nangako ako na habang buhay ko silang pagsisilbihan. Bakit mo ba ito ginagawa? Dahil magkakaroon ako ng maraming pera kapag patuloy akong naninilbihan dito hanggang sa mamatay ako. Papatayin ko kayong dalawa. Huwag po! Itinaas ni Ate Wona ang palakol para ihampas yun sa akin. Buong lakas siyang itinulak ni Allen papasok sa loob ng kwarto. Bumagsak siya sa sahig at nabitawan niya ang palakol. Bumalik ulit kami sa kwarto para itali sa kanyang kalahati ng lubig. Sinusubukan niyang makawala pero hindi niya kami kinaya. Ay! Pagkawalan niyo ako! Hindi kayo makakalabas sa buhay sa bahay na to! Ano po ba nangyayari sa inyo? Bakit nyo naman po binibenta yung kaluluwa ninyo sa mga sumatsango? Wala na kayo doon! Ito ang gusto kong gawin! Kung ganon, nararapat lang na ikulong namin kayo dito para makatakas kami! Walang mabubuhay sa inyo. Kasama na doon ang grupo ng kalalakihan. Nahandoon ang kapatid mo, Gina. Papatayin na sila mamayang 12:00. Walang yaka talaga! Sabihin mo sa akin kung nasan sila ngayon! Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Pagsapit ng umaga, maglalaho ang bahay at makakasama kayo sa paglaho. Kaya hindi na kayo makakaalis. Ang sikmura ninyo ang nagpahamak sa inyo. Kung wala ka man po may tulong, manimik na lang po kayo. Ang daldal niyo po kasi. Kunin mo na ang mabaho niyo na yan, Allen! Tatakpan ko lang ang bibig niya. Dito ka nararapat sa tabi ng mga kalansay na pinatay ninyo! Hindi ko na naituloy ang kanyang sasabihin nang itali ko sa bibig niya ang panyo. Dinala namin ang palakol na yon. Tagumpay kaming nakaalis sa kwartong yon at bumalik sa may bintana. Itinali namin sa isang bakal ang lubid para makababa kami. Yan na po. Natali na po natin ang maigpit. Mauna ka nang bumaba. Nakita mo ba ang malaking puno na yan? Hanggang dyan lang ang lubid. Siguraduhin mo na makakapit ka sa sanga ng kahoy Tsaka na tayo bumaba kapag nandun na tayong dalawa. Yan taas ng kahoy na yan. Paano tayo makakababa? Tsaka na natin isipin yun, Allen. Ang una natin gagawin ay umalis na muna tayo dito para mahanap ko na ang kapatid ko. Ngayon ko lang naisip Hindi kaya ang mga tinutukoy nilang baboy ay ang mga grupo nila kuya?
Sa tingin ko nga, tama po kayo. Sige na! Bumaba ka na! Naririnig ko na ang malalakas na ampas ng mga pakpak sa labas eh. Lahat sila nagsisiliparan papunta sa bahay na to. Kaya nga po eh. Paano ba naman? Tinawagan nata siya ni Aling Barbara na maraming karne ng tao dito. Sinabi mo pa. Sige na! Bumaba ka na! At aalalayan ko yung lubid. Mag-iingat ka ha! Ako na magdadala ng palakol. Huwag na! Kasing laki ng hawakan ng palakol ang braso mo. Alam kong hindi mo kakayanin yan. Nang isang kamay lang. Itinali ko ang pinakadulo ng lubid sa baywang ni Allen, saka ibinaba siya sa bintana. Nang makita ko siyang nakakapit sa sanga, sinenyasan ko siyang pumwesto ng maayos para hindi malaglag. Nakahanap naman ng bata ng magandang papwestuhan at tinanggal ang tali sa kanyang baywang. Hinila ako ang lubid at ako naman ang bumaba. Tagumpay kaming nakalabas pareho sa bahay, ngunit nasa itaas naman kami ng punong kahoy. Ate, sa tingin mo ba, hindi nila tayo matutuntun dito? Hindi na yan. Kailangan natin gumamit ng taktika para hindi nila tayo maamoy at makita. Ano pong gagawin natin? Magkubat tayo ng damit. Tapos isuot natin ang pabaliktad. Magpahid din tayo ng mga bawang at gulay sa mga balat natin. Epektibo po ba yun? Basta gawin mo na lang. Kung ayaw mong gawin, edi bahala ka. Oo na po, gagawin ko na po. Yung binibiro lang naman po ito. Sa sitwasyon na to, naku, pa talagang magbiro ah. Ikaw talagang bata ka oh. Masyado naman po kasi kayo seryoso. Itignan mo nga yung mga aswang na tiyango oh. Parang mga baliw na nag-aamoy sa hangin. Alam mo ba kung bakit sila nagkakaganyan? Inaamoy nila tayo. Mawawala din ang pang-amoy nila kapag nakapahid na tayo ng luya at bawang. Nang matapos na kaming magpahid ng bawang at luya, nakita naman namin ang mga tiyango na biglang tumigil sa pagsunod ng amoy sa hangin. Nang mga oras na yon, lumabas ng bahay sina Aling Barbara at Adon. At kasama na nila si Ate Wona. Nawala ang babae at batang bihag! Lumipad kayong lahat at hanapin sila! Sigurado ako na hindi pa sila nakakalayo. Sayang din ang mga yon kung sakaling makatakas. Patawarin ninyo ako, Aling Barbara. Bakit ka naman humihingi ng tawad? Wala kang kasalanan, Wona. Sa oras na makita ng mga tiyagong dalawang yon, sila ang una kong papatayin. Kung kanina pa lang pinatay na natin sila, di sana hindi na sila nakatakas! Kasi po, masisira ang karne nila kapag pinatay ninyo kagad sila. Alam niyo naman ang mga tiyango, hindi kumakain ng hindi preskang karne. Sigurado akong nasa kagubatan lang sila. Hindi sila kaagad makakarating sa baryo dahil malayo pa yon. Tutulong na lang po ako sa paghanap sa kanila. Huwag kang umalis! Kailangan mo ihanda mga kalalakihan ng mga bihag natin. Sa tingin niyo po ba may pag-asa pang makita ang batang yan at ang babae? Hindi ko na sila maamoy Sana nga lang makita sila. Kapag hindi, sigurado akong hindi na muling lalabas ang bahay na ito. Nakita ko sa itsura nila ang pag-alala na hindi na kami mahanap. Hindi naman inaasahan ay napatingin si ate sa itaas ng puno. Nakita niya kami. Natakot kami ni Allen ng mga oras na yun. Ngunit hindi ibinanggit sa mga kasama niya kung nasaan kami. Mahanap nila ang dalawang yon. Wala naman silang paraan para makatakas sa mga tiyango. Ipagdasal mo lang talaga na makita sila. Sa oras na makatakas sila, Wona, ay baka makalimutan kong ikaw ay isa sa mga tapat kong serbidora. Ano ang ibig niyong sabihin? Ikaw ang may kasalanan kung bakit hindi sila namatay. Kung hinayaan mo lang sana akong patayin sila, hindi sila makakatakas. Palibhasa, pusong tao pa rin yan si Wona. Bakit hindi niya na po kasi siya palitan?
kahit anong gawin po ninyo dyan, tao pa rin si Wona. Pagsisi ka talaga na pinigilan mo ako. Aling Barbara, ngayon lang naman ako pumalpak. Marami na akong pinatay at pinigilan ng mga tao para sa inyo. Ginawa kong lahat ng makakaya ko para sa tungkulin ko. Nakakasama naman po ng loob na pagsabihan ninyo ko ng ganyan. Sa tingin mo ba, kailangan pa kita, Wona? Ang batang babaeng sanang Diyon ang susunod na maging serbedora ko. Kaya lang, hinayaan mo sila na makatakas. Patawarin po ninyo talaga ako. Dito lang kayo sa labas. Magbantay kayo dyan. Baka sakali bumalik ang dalawang yon. Padabog na umalis ang magandang babae at binagsak ang pagsara ng pintuan. Hinawakan ni Kuya Adon sa leeg si Ate Wona para sakalin. Pilit naman siyang kumakawala. Ba, Adon! Itiwan mo nga ako! Totoo bang tinalikan nila, ha? O pinalabas mo lang ang lahat? May kinalaman ka na naman, kaya sila nakawala, no? Maniwala ka sa akin. Wala akong ginawa. Hindi ko sila tinulungan. Tinangka ko nga silang patayin. Kaya lang, hindi ako nagtagumpay. Naalala mo ba, yung dalawang bata na nakatakas din noon? Tinulungan mo rin sila, hindi ba? Alam ko na kung bakit ka nagkakaganyan. Dahil sa batang lalaki na yon. Naalala mo iyong anak na namatay dahil sa sakit. Bitiwan mo leg ko! Narinig mo ba ang sinabi ni Aling Barbara, ha? Kapag hindi sila natagpuan, papatayin ka na niya! Hindi bali lang patayin niya ako. Sawa na rin naman akong manilbihan sa mga demonyong kagaya ninyo! Demonyo pala, ha? Biglang naging aswang na tiyango si Kuya Adon. Kinagat niya sa braso si Ate Wona. Dahilan para matumba ito sa lupa dahil sa sobrang sakit. Napasigaw ito habang hawak ang sugat ng dumudugo. Wala kang kwenta, Wona! Wala ka nang halaga sa samahan namin ngayon! Walang hiya talaga kayo. Matapos ang ilang dekada ng paninilbihan ko sa inyo, ganito na lang ang igaganti ninyo sa akin. Magbantay ka riyan! Abangan mo makabalik sila. Sa oras na magkaroon sila ng ideya na nandito ang kapatid niya, babalik ka ba ngayon para iligtas sila? Lintik ka! Kuwawa ka naman, Wona. Wala ka nang ang kalayaan simula nang magnakaw ka sa bahay na ito noon. May iwan na kita dyan. Kailangan ko munang tignan ng mga bihag. Nang makaalis na si Adon, dahan-dahan nang naglakad si Ate Wona papunta sa ilalim ng puno. Nakabantay ang mga mata niya sa paligid. Nanatili lang kami sa itaas at hindi man lang kumilos. Umalis na kayo. Iligtas ninyong mga sarili nyo. Paano naman kami aalis gayong nandito ba ang kapatid ko, ha? Hindi nyo sila maililigtas. Iyahain na sila mamayang 12:00. Ilang oras na lang. Kakatayin na sila. Sa tingin mo ba, kaya mo silang iligtas? Susubukan ko. Nasaan ba kasi sila? Basta, makikita mo rin sila mamaya. Hindi ko alam kung anong ginamit ninyo para hindi nila kayo maamoy, pero mag-iingat kayo. Kapag nakita nila kayo, lalong-lalo ka na, Gina. Habang buhay ka nang makukulong sa bahay nito. Maraming salamat po dahil hindi niyo sinabi sa kanila na nandito po kami. Patawarin ninyo ako. Hindi totoong sinabi ko kanina na papatayin ko kayo. Paparating na mga tsamo. Kapag hindi kayo aalis dyan, makikita nila kayo. Wala ka ba talagang may tutulong sa amin? Hindi pa ba sapat ang naitulong ko sa inyong nakaalis kayo sa loob ng bahay? Kung gugustuhin ko kanina na ipaalam sa kanila na nakita ko kayo, magagawa ko. Kaya lang, ayoko na madagdagan pang mga kasalanan ko. Biglang umilaw ang nasa tapat namin ni Allen.
Kwarto pala yon at may bintana sa itaas. Natapatan kami ng ilaw, kaya nagtago kami sa mga dahon. Tumigil rin kami sa pag-uusap. Narinig kong boses ni Kuya Adon na may kausap sa loob ng kwarto. Kaninong kapatid si Gina? Teka, si Gina? Eh, paano mo nakilala ang kapatid ko? Walang niya akong asuka! Nandito siya! Imuntik na nga namin siyang mapatay. Pero nakatakas siya. Hinahanap na siya ngayon ng kapwa ko aswang. Diyos! Huwag na huwag mong gagalawin ang kapatid ko! Ano bang magagawa mo, ha? Wala kang magagawa, kundi umiyak dyan. Habang iniisip kung nahanap ba siya ng mga tiyango o wala. Baka wala mo akong ditong nagtik ka at tumapatay kita! Dahan-dahan ako naglakad sa sanga at sumilip doon sa bintana. Nakita ko nga sina Kuya. Nakatali silang 5 at duguan. Gustong-gusto ko siyang tawagin pero sinenyasan ako ni ate na huwag magsasalita. Nang namatay na ang ilaw ng kwarto, alam kong umalis na si Kuya. Kaya doon na kami nag-usap ni Ate Wona. Wala na bang ibang daan para maligtas ko ang kapatid ko, ha? Wala na. Kailangan na niyong bumalik sa loob ng bahay para mapuntahan ng kwartong yan. Malapit yan sa kusinang banda. Paano Ate Gina? Isusugal ba natin ang sarili natin? Kailangan ko silang matulungan, Allen. Sa may kusina, merong pintuan doon. Magtitipon mamaya mga tiyango sa pangalawang palapag ng bahay. Doon kayo dumaan para mailigtas ang kapatid mo. O ito ang susi. Iiwan ko na dito sa lupa. Maraming salamat po, Ate Wona. Sana magtagumpay kayo. Pare-pareho lang tayong nasa panganib ang buhay ngayon. Kapag nakita mo ng kapatid mo at ang kasama niya, lisanin niyo na kaagad ang lugar na ito. Sige po. Mainit kaming bumaba sa puno ng kahoy at pinulot ang susi. Maya-maya pa, dumating na nga ang mga tiyango. Marami sila. Sunod-sunod silang pumasok sa loob ng bahay ng matanda. Sinubukan kong tingnan ang aking cellphone kung anong oras na. Pero nalobat na ito. Lahat ng mga tiyango nandun na po sa loob ng bahay. Tara na po. Doon na tayo dumaan sa kusina. Sige, kailangan natin magdoble ingat, Allen. Opo, mag-ingat po talaga tayo kasi kapag hindi, mahuhuli tayo ng mga halimaw na yan eh. Sa tingin ko, malalim na ang gabi. Parang malapit na mag-alas 12. Kaya kailangan na nating makaalis sa lintik na lugar na to. Opo. Nagtagumpay nga kaming makapasok sa may kusina. Sira kasi ang lock ng pinto doon kaya hindi nakasarado. Sumilip muna ako at nang makitang wala nga sila, doon na kami mabilis na pumunta sa kwartong sinasabi ni Ate Wona. Ginamit kong susi para mabuksan yon. Kaya lang, biglang lumitaw ang mga tiyango sa harapan namin. Akala niyo ata makakatakas na kayo dito ng buhaya! Narinig ko ang usapan ninyo ni Wona! Aling Barbara, pakiusap! Bitiwan niyo po ako! Traidor ka talagang babae ka! Walang hiya ka! Isasama kita sa pagpatay ko sa kanila! Sinabihan ko na kasi kayo noon na traidor talaga ang babaeng yan! Pero ayaw niyo talaga maniwala! Hayaan niyo silang makaalis! Kahit si Jenna at Alan lang! Nariyan naman ang kapatid niya at mga kaibigan ng kapatid niya. Sapat na yon para ipakain sa mga aswang na tiyango. Huwag mo kaming didiktahan sa kung anong gusto naming gawin. Wala kang karapatang bumoses sa bahay na ito hanggat hindi ko sinasabi. Habang nagsasalita sila, pasimple kong binuksan ang bag ko. Dumukot ako ng asin doon, pero hindi ko muna yun isinaboy. Kailangan ko munang maghintay ng magandang pagkakataon. Tika, huwag ka muna kumilos ate. Kung meron ka mong masasabuyan, unahin mo si Kuya Adon. Oo, maghahanap rin ako ng magandang pagkakataon. Ako nang bahala sa mga tiyango.
Basta gawin mo ang lahat para mailigtas ang kapatid mo at ang mga kasama niya. Kaya mo ba sila? Basta po, huwag niyo na akong isipin. Nagpapanggap ka pa lang na hinahanap mo sila. Pero, ang totoo, ikaw ang nagbibigay ng senyales para tumakas sila. Ang daliri ng tao doon sa sinigang. Siyadya mong ilagay yon para malaman nila na mga aswang ang mga tao sa loob ng bahay. Oo, ako nga ang naglagay nun. Hindi na kinakaya ng konsensya kung ginagawa mo. Sawang-sawa na rin ako manilbihan sa inyo. Sige, patayin niyo na ako kung gusto niyo. Walang hiya ka. Talagang papatayin kitang babae ka. Adon, dalhin mo si Wona sa itaas. Isama niyo na rin ang dalawang yan. 1 oras na lang. Mag-aalas 12 na. Sino mo? Nang hawakan ni Adon si Ate Wona para hilahin, kaagad kong sinaboy sa kanya ang asin na kanina ko pa kinikimkim. Nagwala si Kuya Adon sa sobrang hapdi. Pati ang mga tiyango na natalsikan ng asin. Doon ko na ipinagpatuloy ang pagbukas ng pinto. Sumugod ang ibang tiyango sa kinaroroonan namin. Pero nilabanan sila ni Allen. Hindi ko rin alam kung paano siya naging marunong sa pakikipaglaban. Pero tsak kong sinanay siya ng husto. Kuya Paolo! Gina! Teka, ikaw ba yan? Oo! Ako ito! Sandali lang! Kakapain ko lang ang dingding para mahanap ang switch ng ilaw! Gina! Ikaw nga! Oh, mabuti naman dumating ka. Akala ko talaga mamamatay na kami dito eh. Pakawalan mo na kami, Gina! Bilis! Sige! Sandali lang po! Mahigpit ang pagkakatali sa kanila kaya nahirapan akong pakawalan sila. Sinubukan kong kagatin ng lubid pero hindi ko man lang yun naputol. Hindi ba may cutter yung bag mo? Sanabihan kita na kailangan magdala ka ng cutter Ay! May cutter nga po pala dito! Eh, teka, sino ang kasama mo sa labas? Basta! Isang bata! Nakikipaglaban siya sa mga nilalang na kung tawagin ay aswang na tiyango. Sige na, patuloy mo na yung tali namin. Isa-isa kong ginilit ang kanilang mga tali. Nang maputol yon, binahaginan ko sila ng asin, bawang at luya. Silang 5 ay may sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Lumabas na kami kaagad sa kwarto at nakita ko si Allen na lumulutang sa ere. Doon mismo sa loob ng malaking bahay. Kagaya ng mga tiyango, may kakayahan din siyang lumipad. Kahit wala siyang pakpak. Gina! Sabuyan mo sila ng asin! Tsaka lumabas na kayo sa bahay! Dalihan niyo na! Opo! Allen! Halika na rito! Sasabuhin na namin sila ng asin! Sabay-sabay tayong sasabi sa kanila! Mga lintik kayo! Bakit kayo may dalang asin? Hindi niyo pwede saktan ng mga alaga ko! Alam kong hindi ka isang aswang. Kaya wala kang laban sa amin. Manood ka na lang kung paano namin tustahin ang mga nilalang na alaga mo. Hindi! Nakapaganda kayo sa laban! Paano ito nangyari? Kasi aswang, matalino ako. Ngayon na, sabuyan na natin sila. Nang masabuyan na namin sila, lumutang si Allen sa ere para pumunta sa aming kinaroroonan. Patakbo na sana kami lumabas nang maalala ko si Ate Wona. Binalikan ko siya at inalalayan para makasama siya sa amin. At nang makita naman ako ni na Kuya, bumalik na sila at tinulungan ako. Dapat pinabayaan niyo na ako. Hahabulin kayo ng mga tiyango. Mapapahamak pa kayo dahil sa akin. Hindi namin kayo pwedeng pabayaan. May ginagawa kayong bagay para protektahan kami nang hindi namin alam. Huwag po kayo mag-alala. Makakaalis tayong lahat dito. Nakalak ang pintuan na yan. Sirain niyo! Hindi ko kaya sirain ng pinto! Ako na ang gagawa! Umalis ka dyan! Oh! At dahil sa makapal na kristal ang pinto,
Nagawang basagin yon ni Kevin ang banggain niya gamit ang kanyang malaki at malakas na katawan. Naririnig namin ang mga tunog ng pakpak ng tiyango na humahabol sa amin. Tagumpay kaming nakalabas ng bahay at napunta sa bakuran. Meron ding gate dito sa labas, kaya hindi magiging madali para sa atin na makaalis. Wala na po ba kayong alam na ibang daan? Meron, pero kailangan natin pumasok ng kagubatan. Sige po, doon po tayo dadaan. Ayun ang mga tiyango! Mauna na kayo! Kami na bahala dito. Habang tumatok mo tayo. Sasabuyan namin sila ng natitira kasin, bawang tsaka luya. Pumasok kami sa kagubatan kahit hindi namin kabisado ang daan. Matataas ang mga damo. Humahapdi ang balat ko sa tuwing nasasagi sa matutulis na bagay. Pero hindi ko pinansin yun. Naririnig kong malalakas na tunog ng mga halimaw na tiyango. Hindi na sila anyong tao, kundi literal na nag-aanyong halimaw na sila. Nahuli nila ang isa sa mga barkada ni Kuya, kaya tumigil kami sa pagtakbo para mailigtas siya. Ako ang harapin ninyo! Panahon na para tapusin ang lahi ninyo! At sino kang bata ka para tapusin ang lahi namin? Anak lang naman po ako ng isang taong manunugis ng aswang! Ganun pala ha? Kaya pala unang kita ko pa lang sa'yo. Nararamdaman ko ng kakaibang aura mo. Pues, kung anak ka ng manunugis, ikaw ang tutugisin ko! Kuya Kevin, tulungan ninyo si Allen! Oo naman! Walang pwedeng mamatay sa atin kahit isa! Nakipaglaban na naman si Allen sa kanila. Pinaupo ko muna sa lupa si ate dahil may malaki siyang sugat sa paa. Kumuha ko ng bawang sa bag ko at sinabuyan ng ibang nilalang. Nakita kong may umatake mula sa likuran ni Kuya. Nakalmot niya ang kapatid ko kaya binato ko ito ng isang pirasong bawang. Kuya, ayos ka lang ba? Oo, kaya ko pa. Huwag kang mag-alala sa akin. Ikaw ang mag-ingat na hindi pa paano. Opo! Ayan! Sige, masunog kayong lahat, makalimaw kayo! Ang sasarap ninyong tirisin! Kahit mga butot balat ang kanilang mga katawan, kapag nagaan yung tiyango, ang lalakas pa rin nila. Tama ka nga dun. Ang laki pa ng mga bibig, oh! Umalis na tayo. Baka maubos sa mga pangontra ninyo at hindi nyo pa sila mapapatay. Maaari tayo mamatay ditong lahat. Nakita ko si Allen na may hawak na punyal. Kumikinang ang punyal dahil sa sinag ng buwan. Mabilis siyang umaatake sa mga tiyango na sinasabuyan namin ng asin. Napapatay niya ang mga ito kapag natatarakan niya sa dibdib. Ang galing mo, bata! Kuya Kevin! Si Kevin! Kailangan mo siyang iligtas, bata! Ako nang bahala sa kanya! Ililigtas ko siya sa kamay ng mga pinakamalakas sa tiyango! Gina, tayo na lang ang haharap sa iba pang mga tiyango! Malakas ang sigaw ni Kevin sa paghingi ng tulong sa amin. Nahuli siya ng aswang na si Kuya Adon. Sumalakay ang tiyango sa akin para kagatin ang braso ko. Lumundag ako para umilag. Sinabuyan ko ng asin ang malaki niyang bibig. Nakain niya ang asin kaya umuusok ang bibig niya. Ang galing mo, Gina! Kakaunti na lang sila. Sana nga hindi maubos sa mga baon ko eh. Siguraduhin mo na bawat hagis mo sa kanila. Matatamaan mo sila, ha? Opo, kuya! Ayun na naman ang dalawang tiyango! Etong kainin ninyo! Pirasong luya na itim! Lahat sila'y natamaan sa loob ng bibig nang hagisan sila ni Kuya ng luyang itim. Kagaya na nangyari sa iba, nasunog ang mga ito. Nagulat na lang kami nang tinatangay na sa ere ng tiyango si Kuya Kevin. Si Allen naman, naghahabol din sa ere. Biglang tumigil si Kuya Adon sa paglipad at tinusok ang kanyang mahahabang kuko sa lieg ni Kuya Kevin. Huwag mo akong papatayin! Parang awa mo na! Subukan mo lumapit na bata ka!
at papatay ko ang dampuhalang lalaking to! Huwag kang magtatago sa saya niya! Kung talagang magaling kayo! Ako ang harapin ninyo! Magpatayin tayong dalawa! Sa tingin mo ba'y mauuto mo ako? Alam ko na sa oras na matamaan ako ng punyal mo, hindi nagagaling ang sugat ko! Marami kang daldal! Buong lakas kong hinagisan sa ere ng asin si Kuya Adon. Hindi niya yon napaghandaan kaya nasapul ko siya sa muka. Bigla niyang nabitiwan si Kuya Kevin. Ang iba pang kasamahan ni Kuya nakikipaglaban rin sa mga natitira pang halimaw. Tumakbo si Kuya para saluhin ang kaibigan niya. Isang malakas na pagbagsak ang narinig naming lahat. Ah! Ang bigat mong ayog ka! Parang naipit ako sa'yo ah! Ang sakit ang likod ng pit ko! Saka na yun talaga bro! Mamaya na kayo mag-usap. Tulungan niyo ang iba dun oh. Kaunti na lang ang asin nila. Ang asin na lang muna ang unahin natin gamitin ha! Pasay na mo ang bawang at luya! Opo, kuya. Kinuha kong lahat ng asin at hinati-hati sa mga kasama ko. Kinalaban nila ang mga tiyango. Nakita kong dumating si Aling Barbara at may hawak na matalas na kutsilyo. Hindi ko hahayaang mapatay ninyo mga tiyago! Napatay na namin sila. Kakunti na nga lang yung natira eh. Hindi! Si Adon, may lapdos siya sa mukha! Oo, tinabuyan namin siya ng asin. Lintik ka talagang bata ka! Eto sa'yo! Wag! Wag na wag mo sasaktan si Gina! Ngayong wala na ako sa pamamahay mo, papatulan na talaga kita! Aba, ganon ha? Oo! Noon pa ako kating-katay na sabunutan kang matanda ka! Mamamatay ang apo mong si Adon. Wala kang magagawa kundi umiyak na lang. Pati rin ikaw, mamamatay ka kapag namatay siya! Nasalo ni Ate Won ang kamay ni Aling Barbara na may hawak na kutsilyo. Itinulak niya ang matandang babae kaya natumbay ito sa lupa. Biglang sinagip ni Kuya Adon ang matandang babae. Namataan kong palakol kaya kinuha ko yun at hinampas sa aswang na tiyango. Ngunit nakailag siya at agad sumalakay pabalik. Natamaan ako ng kalmot sa mukha at balikang. Napaiyak ako sa sobrang sakit. At nang papalapit na ulit ang tiyango, dinukot ko ang bawang at luya at hinagis sa kanya. Hayop kang bata na! Hindi ang kagaya mong tatapos sa amin! Mas hayop ka! Walang iya ka! Nagpanggap ka pa talagang driver! Siya ang kaisa-isahang apo ni Aling Barbara. Ang ibang mga tiyango ay ang mga taong ginawa nilang hostage noon. Tinago nilang mga ito at ginawang halimaw, kagaya ng apo niya. Kaya sila naglalakas sa loob na lumaban dahil sa'yo! Hayop ka! Mananagot ka dahil sa ginawa mo sa akin, babae ka! Tatapusin namin kayo! Hindi na muling masisilayo ng bahay na to! Nang muli itong sumalakay sa akin, mabilis ko siyang hinampas ng palakol. Natamaan ang aswang niya tiyango sa braso at muntikan pa ngang maputol. Nang napangiwi ito sa sakit, sumigaw din si Aling Barbara. Tila ba nadarama rin niya ang sugat sa braso ng halimaw. Dahil magkadugtong sila ng buhay, namatay na si Aling Barbara pero binuhay siya ni Adon. Kailangan niyang pakainin ng apo para manatili ang lakas nito. Dahil kung hindi, pareho silang manghihina. Bakit? Konektado ang sakit ni Kuya Adon kay Aling Barbara? Tama ka. Babalik siya sa pagiging abo kapag nangyari yun. Ibig sabihin, kapag namatay si Kuya Adon, ganun din ang mangyayari sa kanya. Ikaw! Aswag ka! Ikaw ang humuli sa amin sa terminal! Nagpakilala ka pa talaga bilang babae sa text para mabiktima kami? Hindi ko na kasalanan kung nagpauto kayo sa akin! Akala mo yata makakain mo kami! Mabuti na lang dumating si Gina! Nagkamali ka ng binangga! Gina! Patakin na natin siya!
Kinuha ko ang huling natitirang bawang at itim na luya sa bag ko at isinaboy sa pinakamalakas na tiyango. Sumunod si Kuya Kevin. Sinaboy naman niya ang natitirang asin. Umikot-ikot ang aswang sa lupa. Nagwawala sa sobrang sakit. Biglang tumakbo si Allen papunta sa amin. Hawak ang kanyang kumikislap na punyal. Mabilis niyang tinarakan ang dibdib ng aswang. Ngayon wala na kayong mga tiyango. Kaya ako palaboy-laboy para lang mabantayan kayong mga hayop kayo. Ha? Tingnan niyo! Nagsisimula na maglaho ang iba pang mga tiyango. Senyales na lahat sila'y karugtong ang buhay kay Adon. Umalis na tayo rito. Bukas, hindi na masisilayan ang bahay na to dahil wala na si Adon na tagapangalaga. Bago kami umalis, nasaksihan muna namin ang tuluyang pag-abo ng kanilang katawan. Nang matapos yun, nagtulungan kaming makaalis sa kagubatan. At sa wakas, narating namin ang baryo. Maliwanag ang ilaw sa kalye at pauwi pa rin ang mga tao matapos ang sayawa. Sayang naman. Akala ko magsasaya tayo sa bahadyo na to eh. Hindi ko kalain na bangungot pala mangyayari sa atin dito. Naku, patawarin niyo talaga ako ha. Nagpauto ko sa mga nilalang na yun. Kapag tinatawagan ko siya boses babae yung naririnig ko. Yung ganda pa ng boses. Kaya akala ko, swerte na ako na magkakasawa na talaga. Ayos lang po yun, Kuya Kevin. Hindi mo naman po sinasadya yung nangyari. Nga pala, Allen. Saan ka na pupunta ngayon? Ibabalik na po ako sa bayan na pinanggalingan ko po. Malayo ba yun? Totoo ba yung sinasabi ni Aling Barbara? Na may kapatid ka daw na adik? Naku, hindi po totoo yun. Palabas lang po yun. Nagmamatsyag lang ako sa bahay na yun na lumilitaw tuwing Biyernes hanggang Linggo eh. Alin, salamat talaga sa pagliligtas sa amin ha. Dalawa naman po kami ni Ate Gina na nagligtas po sa inyo. Huwag niyo na pong isipin yun. Sige po ha. Kailangan ko na pong umalis eh. Sana makita pa po tayo ulit. Sana nga eh. Salamat talaga at masaya akong nakilala kita. Niyakap ko si Allen. Nagpaalam siya at sinundan namin ang tingin hanggang sa siya'y tuluyang nawala. Napatingin naman ako kay Ate Wona. Nalulungkot ang mukha niya habang pinapaikot ang mga mata sa buong baryo. Ate Wona, hindi po ba kayo masaya na nakaalis na po kayo sa bahay na yon? Masaya, pero wala na rin naman akong mauuwian. Po? Wala na po kayong pamilya? Wala na, Gina. At nakakalungkot kasi bago ako nakalabas sa bahay na yon, matanda na ako. Hindi ko naranasan ang mga sayawan na kagaya nito. Nako, marami pa po kayong pagkakataon para maranasan yan. Huwag po kayong mag-alala. Ngayong gabi, magsisimula po ang lahat para sa inyo. O Gina, kailangan nating umalis. Bumalik na tayo sa terminal. Sige kuya. Ate Wona, gusto mo po bang sumama sa amin? Hindi na. Mag-iingat kayo palagi ng kapatid mo, ha? Kayong lahat, huwag na kayong magpapauto sa susunod, ha? At salamat rin dahil iniligtas ninyo ako. Kayo po ang nagligtas sa amin eh. Kaya kami po ang dapat magpasalamat. Mahigpit kong niyakap si Ate Wona bago namin siya iwan sa sayawan. Nang makarating kami sa terminal, hindi gumana ang makina ng sasakyan. Kaya napag-usapan naming hintayin na lang ang umaga para makahanap ng gas. Kanina ko pa sana gustong itanong eh. Paano ka pala nakarating dito ha? Pumuslit kasi akong sumakay sa likod ng van habang nag-uusap kayong lahat eh. Kung talaga, Gina. Pero buti na lang. Kasi kung hindi, baka patay na talaga kami. Kasi si kuya palagi akong ayaw isama eh.
Gusto ko rin naman maranasan ng buhay na gumagala kasama ninyo. Hayaan mo. Simula ngayon, isasama na kita palagi ha. Ikaw talaga ang dahilan kung bakit nandito pa kami ngayon eh. Kung di dahil sa'yo baka kwento na lang kami ngayon. Masaya ako dahil isa akong pasaway na kapatid. Nagawa kong iligtas ang kuya ko at ang mga kasama niya. Nang sumikat ang araw, naghanap kami na mabibilhan ng gas. Nakahanap kami, ngunit malapit sa bahay kung saan kami nakipaglaban sa mga tiyango kagabi. Wala na ang bahay. Naging kagubatan ng paligid at tila normal lang ang lahat. Bumalik kami sa sasakyan at nilagyan ito ng gas. Ayun! Makakalis na tayo dito! Kaya nga kahit masakit ang mga sugat natin, syempre laban pa rin no. O siya, doon na lang natin gagamutin ang mga sugat pagkadating sa bahay niyo, Paolo ha? Oo, pwede din. Tara na mga kasama! Aalis na tayo! O sige na Kevin, magmaneho ka na. Sa kabila ng lahat ay masaya pa rin kami dahil walang namatay ni isa sa amin. Matagal ang biyahe kaya nakatulog ako sa loob ng van. Paggising ko, nasa bahay na kami. Kanya-kanya kaming gamot sa aming mga sugat. Tinandaan mo talaga yung sinasabi ko sa'yo na palaging magdala ng asin Tsaka yung bawang, pati yung luyang itim. Opo, natatakot po kasi akong maaswang eh. Tama lang po pala, yung pagdala ko sa baryo ng mga pangonte. Nagawa nating lupigin sila gamit ang mga dala ko. Alam mo, sobrang proud na proud ako sa'yo. Hindi ko akalain na ganyan ka kagaling Oo nga, yung tapang-tapang pa niya. Ano po ba kasing nangyari? Paano kayo nakuha ng mga aswang nang hindi ko man lang namamalayan? May naghihintay sa amin na babae doon sa terminal. Mahabang damit ang suot niya. Sumenya siya na sumunod kami sa papunta sa Kakauyan. Hindi namin nakala na may nakaabang na palang mga halimaw nun. Hindi pala siya tunay na babae. Kundi nagsuot lang ng damit na pang babae para maakit kami. Nakatakip kasi ang mukha nun kaya hindi namin makita. Kaya simula ngayon, hindi na talaga ako magtitiwala sa mga ka-text ko na mula sa malayong lugar. Ayoko na maswang ulit Ay naku, ako din Ayoko na sumama sa'yo ulit. Basta bahay ng ka-text ang pupuntahan. Sobrang nadala na ako sa mga nangyari. Kaya nga po kapag aalis kayo, magdala po kayo ng pangontra. Kagaya ko, palaging may dalang pangontra. Kaya nakaligtas tayo. Kaya naman mabuti na lang at masunurin kang bata, Gina. Sa susunod kung may pupuntahan kaming piyesta, isasama ka na namin ha. Talaga po? Ay oo naman. Naku, kailangan natin si Gina para kung may nabanan ulit ng mga aswang siya yung panlaban natin. Matapos ang pangyayaring yon, umiwas na sina kuya sa pagtitiwala sa mga ka-text lang nila. Marami ring nagbago dahil sa nangyari. At mas lalo pa akong natuto sa mga bagay na maaaring gawing pangontra sa mga aswang. Sa kasalukuyan, nakapagtapos ako ng pag-aaral ng medisina. Naipadala ako sa liblib na baryo para manggamot. Pero hindi ko kinakalimutang dalhin ang aking pangontra. Mayroon na rin akong pamilya. Sina kuya at ang mga tropa niya ay ganoon din. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po at more power sa inyong channel.